Air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Hello my dear, welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon is yung ating daily reading para po to sa araw ng May 19, 2026. Titingnan po natin kung ano mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mo makasalubong sa araw na ito. Pero bago tayo mag-proceed sa ating reading, gusto ko lamang pong kunin itong pagkakataon na ito na magpasalamat. Maraming salamat po sa mga abangers, dun sa mga walang sawa pong naghihintay ng kanilang mga readings. Maraming salamat po. Dun sa mga napadaan, napasilip, thank you. And dun din po sa mga bago nating subscribers. Thank you very much. Tanging dasal ko po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. Okay, so let's go na tayo. Air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Daily reading para sa araw ng May 19, 2026. Okay, hindi ako magja-jumping card ngayon, my dear. Kaya babalasahin ko yung card ng mabuti. So, cut lang to into 3 tapos kukuha lang ako ng kukuha. Okay, let's go tayo, my dear. Let me see. First card is the Four of Pentacles. Clarify natin to kaagad. We have here the energy of the Ace of Swords. Okay. I love yung energy ng Ace of Swords sa araw na to kasi dinadalaw ka ng, sabihin natin, spirit guide, okay? Dinadalaw ka ng yung mga spirit guide and tinuturo sa iyo, my dear, kung nasaan yung mga stagnant na energy, yung mga blockages, okay? So, sa araw na to, my dear, you are being blessed sa energy ng Ace of Swords ng knowledge kung saan ibig sabihin ano daw sasabihin ko na mental block ako, you are being blessed, okay, the knowledge kung ano, ayon, kung ano yung mga dapat mong ikat dito sa energy ng Four of Pentacles. Kasi itong Four of Pentacles is a stagnant na energy. Hindi yan siya gumagalaw. Okay. So, yun ang nakukuha ko dyan. Kumbaga parang sinasabi sa'yo, air sign, ito yung mga bagay na kinakailangan mong baguhin. Air sign, ito yung mga kinakailangan mong ikat. O, ito yung kutsilyo. O, putulin mo na. O, ang tanong, puputulin mo ba? Gagawin mo ba? O, okay. It is the Ace of Swords. And normally, pag dinadalaw ka ni Ace of Swords, it's more on the thinking side. Sa pag-iisip to. So, sa araw na to, baka napapaisip ka ng mga bagay-bagay na posibleng hindi naman na talaga nagsiserve sa'yo. Pero minsan, dahil nasanay tayo dun sa energy na yon, ang hirap nun ikat. Okay, pero at least, dinadalaw ka ni Ace of Swords, di ba? Okay, let's go tayo, my dear, next card. We have here the energy of the, the star. This is energy ng hope. Okay, pag-asang star eh. Na after lahat ng nangyari, my dear, everything will be okay, everything will be fine. Next, nabanggit ko kanina, di ba? Dadalawin ka ng iyong mga spirit guide. And star is a form of guide. Okay. So, ang tanong, naniniwala ka ba sa mga spirit guide mo? Do you believe on them? Okay. The Fool card, energy na new beginnings. Okay. So, kinakalabit ka dito, my dear, na parang, oy, masyado ka nasanay dyan. Hindi na nagsiserve sa'yo yung bagay na yan. O, try mo to.
Malay mo mag-work to para sa'yo. Okay, so nararamdaman mo yan, my dear, sa araw na to, May 19, na parang meron kang kinakailangan baguhin sa buhay mo. Meron kang mga kinakailangan i-let go, i-give up. Although wala tayong death card, pero to the point na meron kang energy ng Ace of Sword, kapartner ng Four of Pentacles. This is a energy na yes, possible na meron kang ikakat, and pag kinat mo yun, possible na energy ng death card na siya, okay? Pero sinasabi ng Star and the Fool card, it's more on trusting na pag meron kang kinat or meron kang binago sa buhay mo, may something good, may something nice na mangyayari sa buhay mo, okay? Pag meron kang inalis, merong papalit, merong ipapalit, okay? So let me see, my dear, next card natin is the energy of the Ace of Wands. Wow! My dear, maganda tong araw na to para mag new beginnings. Baka ang dami talaga sa buhay mo, ang dami na nangyayari sa buhay mo, or ang dami mo nang hinahawakan na kung ano-ano. Ayokong isa-isahin, my dear, kasi marami tayong mga pinanghahawakan sa buhay natin. Pwedeng takot, pwedeng paniniwala, ang dami, no? Pero maganda tong araw na to, my dear, para mag new beginnings ka, my dear. Meron kang Fool card, meron kang Ace of Sword, meron kang Ace of Wands, no? Kailangan mo lang talaga magtiwala, no? Kailangan mo lang talaga magtiwala kasi kailangan mo rin isipin, my dear air sign, na teka, parang wala na nangyayari. Matagal na ako naniniwala sa ganitong sistema, pero wala naman nangyayari. Matagal ko nang ginagawa yung ganitong sistema, pero wala naman nangyayari. So baka kinakailangan na talaga ng change. Kinakailangan na talaga ng pagbabago. Okay, paki-clarify po yung Ace of Wands. We have here the energy of the Knight. Okay, maybe this is the time na makipag-explore ka ulit, di ba? Lumabas ka ulit. Ang Knight is moving naman yan siya. Okay, actually that is more on offering. Okay, ang kagandahan lang dyan, my dear, hindi kumpara sa ibang mga Knight. Okay, kumpara sa ibang mga Knight, my dear, ang Knight of Cups kasi is pag nakakita siya ng something off, okay, doon sa sinubukan niya, pwede ka namang umatras eh. Hindi naman yun yung parang typical na parang wala na, nandito ka na, hindi ka na makakauwi, wala nang uwian to. Pwede ka namang umatras, di ba? Kunyari, nag-try ka ng isang bagay, panibago, something new, hindi ka familiar, okay. Tapos hindi nag-work, pwede ka namang, di ba? Pwede ka namang umatras, di ba? So, maganda tong combination ng energy ng Ace of Wands at saka ng Knight of Cups kasi sinasabi dito, my dear, na pwede mong ihakbang yung paa mo sa isang bagay na posibleng hindi ka familiar or posibleng matagal mo nang kinakatakutan, 'di ba? Ayaw mong lumabas, ayaw mong mag-apply or ayaw mong makipag-date or ayaw mo, kung ano man yung kinakatakutan mo, my dear, kung ano man yung hinahawakan mo sa energy ng Four of Pentacles, kinakailangan mo daw siyang i-let go. Okay? Posibleng that is a rotation sa buhay mo, ginagawa mo siya or baka belief system. Marami kasi talaga tayong hinahawakan, my dear. Pero kung magpo-focus lang tayo sa Ace of Wands at saka Knight of Cups, maganda to, my dear, kasi sinasabi na anytime naman na parang hindi mag-work yung bagay na yun, pwede ka namang mag-resign. 'Di ba? Hindi mo gusto yung isang bagay, subukan mo. At saka ang buhay natin sa mundo na to is more on trial and error. So kung hindi mo susubukan yung isang bagay, hindi mo talaga malalaman. 'Di ba? Kailangan lang matuto kang mag-adapt ng experience. Yun ang pinaka-importante. 'Di ba? Hindi naman pwede na trial and error lang tayo sa buhay, tapos paulit-ulit mong ginagawa yung error. 'Di ba? So dapat alam mo rin, 'di ba? Kung alam mo, kung naranasan mo na isaksak yung 220 sa 110 at sumabog, sa susunod, wag mo na isaksak. 'Di ba? Pero hindi naman ibig sabihin na maging trauma sa iyo 'yun. 'Di ba? It is just more on the awareness na okay, hindi pala pwedeng isaksak yung 220 sa 110. 'Di ba? Yung ganon. Okay, I hope yung iba kasi susubukan nila, sasabog, never na talaga sila magtatry. As long as makakita lang talaga sila ng transformer, ayaw na nilang lumapit dyan sa transformer na yun. As in like, naging trauma na yun. And hindi ko naman yun inaalis sa tao na magkaroon ng takot, trauma, kasi normal yun. Pero kung nakaka-apekto na sa buhay mo yung ginagawa mo, baka pwede na natin i-apply yung face your
fears. Kasi nakakaapekto na sa buhay mo eh, di ba? Let's go, my dear. We have here the energy of the Hierophant. May bisita ka ngayong araw na to, my dear. Okay? May dadalaw sa'yo, my dear. Okay? Ang Hierophant din is more on, nako-connect din to sa studying. Okay? Pwede din to mai-connect sa studying. So, pwede ka rin mag-aral ngayon. Mga panibagong technique, mga panibagong skills, mga panibagong talent. Kasi tao tayo, my dear. So, we are programmed to adapt new skills, new talents, new ability, no? Tao tayo, my dear. So, hindi totoo yung sinasabi nila. Ako, my dear, para sa akin lang, this is my own belief. Hindi totoo yung sinasabi nila, my dear, na hindi mo kayang gawin yung isang bagay. Lahat yan kaya mong gawin, my dear, basta meron ka lang enough time, meron ka lang tiyaga, 'di ba? Willing ka na gawin yung matututunan at matututunan mo yan. Kahit ano pa yan. Okay? So, this is the time, my dear, baka gusto mong mag-aral ulit. Gusto mong i-improve yung sarili mo, i-enhance yung skills mo, or dagdagan yung skills mo. Maganda tong araw na ito, my dear. We have here the energy of the Three of Swords, my dear. Okay? So, ang nakukuha ko dito, my dear, maliban sa dadalawin ka ni Hierophant at saka ni Star at sasabihin sa'yo kung ano yung mga bagay na nagpapa-stuck sa'yo, my dear, sa araw na to, okay? Possible din, my dear, na baka Hierophant is, ang Hierophant is connected din sa energy ng mga belief system mo. Yes. It's more on the system kasi. So, possible na marirealize mo ngayon na meron kang isang rotation, my dear, na imbis na makatulong sa'yo is hindi naman pala nakakatulong. Kaya meron kang energy ng Three of Swords. And sa combination ng Knight of Cups, possible din, my dear, na marami kang mga rejection na nangyari noon. I think this is a form of trauma. For some of you, meron kayong mga tinatagong trauma. Okay? Pero once again, my dear, kung yung trauma na yan ay nakaka-apekto na sa pang-araw-araw mo na buhay, baka kailangan mo ng bitawan yan or face your fears. Okay, learn how to face your fears. We have here the energy of the Sun card, energy ng new beginnings, and this is also energy ng yes. Okay, so if you have any question, okay, this is energy of yes. Okay, so kunyari nagkatanong ka, hiwalayan ko na ba si ganito? Yes, ang sagot. Okay? So, my dear, yan ang nasagap natin na message, energy para sa araw na to, May 19, 2026. Kagaya nga po na sinabi ko kanina, tanging dasal ko po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa natin ay nakakatulong po sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear.